Okay. So, kung ng mga nakaraan, nung pagkatapos ng midterm, ang pinag-usapan natin is yung pipili tayo sa mga dalawang project or 2 or more projects kung alin yung mas okay na project. Nag-compute tayo ng NPV, nag-compute tayo ng IRR para malaman natin kung alin yung project na mas okay. Tapos, nung una, pinahanap sa atin yung weighted average cost of capital para malaman natin kung ano yung percent, yung interest na gagamitin natin sa pag-compute natin ng NPV. Yung sumunod na chapter, yung last week, ang pinag-usapan naman natin is kung magkano yung mga cash flow bawat taon. Di ba? So yun yung bawat taon, magkano yung cash flow, yun yung pinag-usapan natin last week. Pero this week, ang pag-uusapan naman natin is ano ba yung gagamitin mong kapital? Mangungutang ka pa sa bangko o mag-i-issue ka ng bagong stock para sa magbenta ka ng stock sa mga bagong stockholders. So yun ang topic natin for today. So let me share my PowerPoint with you. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko kung medyo ngungo kasi nga may sipon ako. Hindi naman COVID kasi may pang-amoy pa ako. Okay. Tsaka kahit naman COVID, malayo naman kayo sa akin. Hindi kayo dapat matakot. Okay, so for this morning, ito yung pag-uusapan natin. Nakikita niya ba yung screen? Kita niyo yung screen? Yes, po. Okay, so medyo madali lang to kasi ang question lang talaga dito is gaano kadaming utang yung utangin mo tapos mangungutang ka ba o hindi? So yun lang yung general question dito. So, una, pag-usapan natin ano ba yung kapital? Natanong ko na to sa inyo last week, kaya dapat alam niyo pa rin kung ano yung sabihin ng kapital. Kapital, ito yung funds na kinukuha natin sa ating mga investors. Ang mga investors natin pwedeng stockholders, pwedeng common stockholders o preferred stockholders. Pwede rin naman na yung kapital galing sa mga bangko in the form of debt. Pwede rin naman na ang gagamitin mong kapital is yung kinita mo last year. So yun yung retained earnings. Yung kinita mo, ipapasok mo lang ulit sa negosyo mo, yun yung gagamitin mong panibagong kapital. So maraming iba't ibang klase ng kapital. Ang question natin ngayon is, ano ba yung tamang mix, yung pagkakahalo-halo ng mga kapital na sinabi natin? Pag sinabing capital structure, ito yung mixture of debt o yung utang, preferred stock, stock ng mga preferred stockholders, and then common equity that is used to finance the firm's assets. So ang question palagi is, gaano ba kadaming utang ang utangin? Gaano kadaming kapital na galing sa mga may-ari ng business na ipapasok? Kasi malalaman nyo later on, hindi maganda na 100% ay utang ang pinanggagamit mo sa negosyo. Hindi rin maganda na 100% ang ginagamit mo sa negosyo ay galing sa pera mo. Because as you will see later on, may benefits, may advantage kung mangungutang ka ng gagamitin mo pang negosyo. So yun yung optimal capital structure na hinahanap natin. Ano ba yung pinakamagandang capital structure para mas ma-maximize natin yung intrinsic value ng ating stock? Because remember, ang ating objective palagi dito sa finance is to maximize a stock's intrinsic value. So for example, ito yung balance sheet ng isang sample company natin. So pinakita dyan kung ano yung, kung saan galing yung capital niya. So itong nasa kaliwa, ito yung assets. Yung nasa kanan, yan yung mga ginagamit niya para i-finance yung mga assets. In short, andito yung capital. So nag-compute siya ng book value, market value, at saka target percent. So yung book value is kung ano yung nakalagay na amount doon sa kanyang balance sheet. So sabi dito, yung notes payable niya o yung short-term debt, nasa 14 million. Nasa million to Nasa 14 million. And then, yung long-term debt niya, nasa 35.5 million. Total, syempre, inad niya yung 14 tsaka 35.5, 49.5. Meron siyang common stock na 5.3, retained earnings sa 7.8. So, para makita mo ilan ba yung utang niya, i-add mo lahat ng liabilities kasi yan yung debt na tinatawag sa mga bangko o kaya sa mga bond issuer na nagpautang sa inyo. Sa bondholder pala na nagpautang sa inyo. So, sa given, 49.5 ang total liabilities niya out of the total na 62.6. So, ilang percent yun? 49.5 divided by 62.6, 79% ng kanyang capital ay galing sa debt. And then, yung natitirang 13.1, 21%, yun yung finance naman by the owners of the company. So, yun yung book value niya.
Pag sinabing book value, ito yung nakalagay doon sa balance sheet. Kasi iba pa to doon sa market value. Dahil kung sinabing market value, ano yung halaga kung ibebenta mo siya sa market? So, sabi dito, yung debt niya na 49.5, yung market value, ganun pa rin. So, walang nagbago. 49.5 pa rin. Pero ang nagbago is yung halaga ng stocks niya. Mataas yung halaga ng stocks niya sa market, nasa 53.3. So, nagbago ngayon yung capital structure. Kasi kung kanina, 49.5 over 62.6 at saka 13.1 over 62.6. Ngayon, 49.5 over 102.8 na kasi yung total ng debt at saka common equity niya is 102.8. So, ayan. Nagtumaas yung value ng common equity nung ginamit na yung market value. Dahil ibig sabihin, mas willing yung mga investors na magbayad ng malaki doon sa stocks nila. Okay, target number naman, target percent. Ito naman yung ikaw yung magsasabi. So as an owner of the company, ikaw ang pinagdesisyonan mo is gusto mo 50-50. 50% galing sa utang, 50% galing sa mga pera ng investors. So pag ginawa mo yung 50-50, kukunin mo kung ano yung total niya. So 102.8 for example ang market value times 50%, yun yung magiging halaga ng utang. Naintindihan ba natin itong table na to? Hindi. Hello, andyan mo ba kayo? Sir, pauli po dun about sa target percent. Target percent. Yung target percent, ikaw as a company magdidesisyon yan. Kasi yung book value, nandyan yung sa balance sheet. Yung market value, ito yung presyo kapag binenta mo sa labas. Yung target percent, ikaw magdedesisyon kung ilang percent ba ang uutangin mo, ilang percent ang galing sa common equity. So sa example natin na to, ang gusto nila is 50-50. So ibig sabihin, 50% debt, 50% equity. Ngayon, kung sosobra, dahil nga malaki ang debt, for example, dahil nagdesisyon ka na 50% ay debt, kailangan bayaran mo yung iba mong utang para bumaba yung percentage. At ma-meet mo yung 50% na target. Naintindihan ba? Naintindihan naman po. Sir, according sa book value naman po, diba po, yung 79% po ay about net payable po or yung debt. Kung mas mababa po yung debt po, ano pong effect niyo nun po sa target po, target percent? Anong effect kung mababa yung debt? Sa book value. Mangungutang ka. Mangungutang ka ng dagdag. Ay, book value at saka market value. Anong book value lang po, sir. Book value lang. Book value kung maliit siya. Kung siya naging 79. So, mag-a-adjust ka ngayon. Kung halimbawa masyadong malaki yung debt mo, yung utang mo, babayaran mo. Ngayon, kung kulang pa yung debt mo, mangungutang ka pa ulit para ma-match mo yung 50% na target. So, sir, kailangan ko ng 50-50 palagi? Hindi. Depende yan doon sa company. So, yun yung pag-uusapan natin sa chapter na to. So, bakit siya nag-arrive sa 50-50? Pwede kasi hindi 50-50 palagi. Pero for this example, ang pinili niya is 50-50. So, anyway, let's proceed to the next slide. So, nag-compute tayo ngayon ng weighted average cost of capital. Naalala niyo pa ba to kung paano to compute? Yes po, sir. So, sabi, ang interest rate daw ng utang natin is 5%. Tapos ang expected return sa mga common stock ay 11%. Kaya nandiyan yan, 5%, 11, 5%, 11%, 5%, 11% sa magkakaiba sa book, market, at saka sa target. So kung mapapansin nyo, since sa book value, mas malaki yung percent, 79 ng debt, mas mababa yung total weighted average cost of capital. Kasi mas mura ang mangutang sa labas kesa sa magbenta ng stocks dahil may flotation cost at saka yung mga stockholders mas nag-expect sila ng mas malaking return versus dun sa mga nagpapautang. Kasi yung mga nagpapautang, fixed na makakatanggap ng interest rate. Yung mga stockholders, hindi siya fixed. Kaya
mas mataas yung return na nire-require nila. Okay, so ito yung tanong mo kanina, Sevilla, 50-50 ba palagi ang gagamitin? Ang sagot ay hindi. Kasi nagbabago rin ang capital structure over time. Depende kung ano talaga ang gusto ng company. So pag sinabing deliberate actions, ibig sabihin sila mismo ang nagpalit. Kung gusto nila mababa lang ang debt nila, babayaran nila yung iba nilang utang. Kung gusto nilang naman nila mataas ang stock, ang percentage ng common equity, mag-i-issue sila ng bagong stock. Or pwede rin naman ng market action. So kung ang market value ng stocks niya ay tumaas, ibig sabihin masyadong malaki. Hindi malaki yung percentage ng common equity doon sa weighted average cost of capital pag mataas yung market price, di ba? So para bumaba yun, mangungutang siya ulit para hahabulin ng debt yung halaga ng common equity. Okay? Now, let's talk about business and financial risk. Pag sinabing business risk muna tayo. Pag sinabing business risk, ito yung risk ng company nang hindi pa siya nangungutang. So, walang kinalaman yung utang o kaya stockholders dito sa business risk. Kasi ito talaga yung inherent na risk ng isang company. For example, so ayan, kapag maganda ang ekonomiya, pwedeng pumalo ang kita mo, yung return on investment capital mo, ng 20% o kaya 25%. Pero pag pangit naman, nasa negative 15, negative 13. So, yan yung business risk. So, ibig sabihin, walang kinalaman kung nangutang ka o nag-issue ka ng stocks. Business risk mo mismo yan. Kasi, ito yung mga nakaka-apekto sa business risk. Yung competition, yung mga kalaban mo na ibang mga companies, yung variability ng demand. So, ibig sabihin, paiba-iba yung demand ng mga customer. Minsan sobrang taas, minsan sobrang baba. So, business risk to. Walang kinalaman yung negosyo, yung pangungutang mo dito. Sales price variability. So, syempre, hindi ka pwede magdikta ng presyo kung hindi naman nila bibilhin yun, yung pinibenta mo sa ganong presyo. So, susunod ka, merong variability, business risk lang to. And the rest, yan yung mga factors that affect business risk. So, ano naman yung operating leverage? So, pinag-usapan natin ng mga naunang chapters na may dalawang klaseng general type of cost. Fixed cost at saka variable cost. Yung fixed cost, ito yung gagastusin mo talaga kahit na meron kang production, kahit na meron kang binibenta o wala. Ang variable cost naman is mai-incur mo lang, gagastusin mo lang kung nagbebenta ka, di ba? So, ang operating leverage, ibig sabihin nito, pag masyadong mataas ang iyong fixed cost, may tendency na pag maganda ang negosyo mo, malaki ang kikitain mo. Pero pag pangit ang negosyo mo, maliit ang kikitain mo. Dahil babayaran mo pa rin yung fixed cost kahit na hindi mo kinikita. So halimbawa sa karinderya, ang mga fixed cost ay yung renta ng space ng karinderya. So may customer ka man o wala, babayaran mo yung renta. Pag variable cost naman, yung mga ingredients na binibenta mo sa karinderya, yun yung variable cost. Kasi gagastusin mo lang siya kapag merong umorder. So, for example, so kung maliit ang fixed cost mo, ibig sabihin, maliit din ang iyong operating leverage, yung risk mo mas mababa. Kasi kung makikita nyo yung dalawa nating line, makikita sila pareho. Ibig sabihin, kapag maganda ang negosyo, malaki ng konti ang kikitain mo. Pag nalugi ka naman sa negosyo, malulugi ka rin ng konti. Unlike kung mataas ang iyong fixed cost. Kung mataas ang fixed cost, pag maganda ang negosyo, malaki ang kikitain mo dito, pero pag pangit ang negosyo, mas malaki yung magiging lugi mo. So yun lang yung operating leverage. Ito yung isa sa mga cost ng business risk. So kung ayaw natin masyadong risky yung negosyo natin, aalagaan natin yung fixed cost natin na hindi masyadong mahal, at saka siguraduhin natin na yung mga fixed cost natin na kailangan talaga. Otherwise, baka pwedeng gawing variable cost lang yan na hindi mo siya gagamitin sa negosyo. Any questions so far? Any question? Wala pa naman po, sir. Yung iba, may iba bang question? Actually, itong chapter na to, walang masyadong competition, konti lang. So more on understanding talaga to. Kasi kailangan nyo maintindihan kung
gaano ba kadami yung uutangin at gaano ba kadami yung i-issue na stocks natin. Okay. So dito naman tayo sa financial risk. So kanina, business risk yung pinag-usapan. Sabi doon, walang kinalaman kung may utang ka man o wala. Ito naman sa financial risk, siyempre, doon sa utang yung pinag-uusapan natin. So kung kanina may operating leverage ang effect niya ay doon sa fixed cost. Kapag financial leverage naman, ito ay effect doon sa fixed income securities. Yung mga inutang mo o kaya yung mga stocks na issue. So, ito yung example, yung illustration. So, sabi dito, kapag konti lang ang iyong debt, or wala ka palang debt, 0%, wala kang utang, ito lang yung probability na kumita ka. So, ganito lang siya kaliit. Although, pwede ka maging sobrang taas na 9%, ibig sabihin, halos sure ka na 9% ang kikitain mo. Pero yung sagad mo, mga nandito lang sa mga 20%. Unlike kapag meron kang utang, mas malaki yung normal curve mo. Kasi ibig sabihin, mas malaki yung chance na kumita ka ng mas malaki kapag nangutang ka. Bakit? Kasi, again, yung utang kasi na inuutang natin sa bangko, yung interest rate na binabayaran natin, ibinabawas yon sa net income. At kapag binawasan yung net income, liliit din yung tax na binabayaran natin. So yun yung isa sa mga effect ng pangungutang natin kahit na meron tayong pera sa ating negosyo. Mangungutang ka, mag-i-issue ka ng manghihiram ka ng debt sa mga banks or sa ibang mga bondholders para laruin mo yung financial leverage. Kasi nga kapag maganda ang negosyo, ang fixed income na babayaran mo, fixed lang, maliit lang siya. So kung halimbawa nangutang ka, tapos ang interest ay 1 million per year. So kung kumita ka ng 50 million, 1 million lang din ang babayaran mo. So ibig sabihin, kumita ka na agad ng 49. 50 minus 1, 49 na agad yung kinita mo. Unlike kapag stockholders ang babayaran mo sila ng dividend, mas malaki pa yung hihingin nila sa inyong dividend. Hindi fixed na 1 million lang. So yun yung difference ng debt at saka stock ownership. Ngayon, ang tanong natin, ano ba talaga ang optimal capital structure? So, syempre, ang ating optimal capital structure ay yung pinakamababa na weighted average cost of capital, pero halos balance na yung weight ng cost of equity at saka ng after-tax cost of debt. Sabi kasi dito, kapag tumataas o dumadami yung utang ng isang company, lumalaki rin yung kita niya. So, dahil doon, dahil mas mura ang cost of debt, liliit yung weighted average cost of capital. Pero, at some point, hindi na rin makakatulong yung cost of debt. Kaya hindi pa pwede na 100% na utang. So, walang makapagsabi kung ano ang optimal capital structure. Nakadepende yan doon sa talagang takbo ng negosyo mo. Kung gaano kadami ang uutangin mo sa mga bangko. Kasi pwedeng umutang ka ng umutang, malaki ang kikitain mo at some point, pero pag nalampasan mo na yung point na yon, hindi na malaki ang kikitain mo. Kaya dapat hanggang dun ka lang sa point na kagaya dito. Sabi, dito ka lang sa 8.23. Kasi pag lumampas ka ng 8.23, hindi na maganda yung effect niyan sa weighted average cost of capital mo. Magmamahal, mas malaki yung babayaran. But, di ba sir, high risk, high return tayo? Yes, pero tayo kasi business tayo, Cortez. So tayo, as much as possible, gusto natin konti lang yung babayaran natin sa kanila. Yung mga investors natin, high risk, high return. So syempre, pag risky yung business natin, gusto nila malaki yung babayaran natin sa kanila. Kaya doon tayo mangungutang. Kasi mga inuutangan natin, fixed yung interest rate na binabayaran. So kahit na ano ang maging risk, fixed yung babayaran. Okay po sir, thank you po. Pag stockholders, magbabago. Talaga ba? Naiintindihan mo? Yes sir, kasi yun nga, sa atin po yung business iba po yung investment. Iba yung point of view natin. Okay. So sabi dito, the optimal capital structure occurs at a debt ratio that both maximizes the stock price, ibig sabihin,
pinapataas yung stock price at pinapababa yung weighted average cost of capital. Tandaan nyo to ha, kahit na hindi natin masabi kung alin talaga ang optimal capital structure, kung 50-50 ba talaga yung the best, hindi natin masasabi yon. Pero ang one thing is for sure, saan tayo pwede maging sigurado, ang pinakatama na optimal capital structure ay kung saan yung debt ratio, pinapataas niya yung stock prices and pinapababa niya yung weighted average cost of capital na binabayaran natin sa mga investors. So mataas na stock price, mababang weighted average cost of capital. Okay, so ito kasi yung pinanggalingan ng ating capital structure theory. Paano ba natin, bakit ba tayo nag-iisip pa kung mangungutang o hindi? Pwede namang wag na lang mangutang o kaya pwede namang 100% utang ang negosyo natin. So may tinatawag tayo na capital structure theory. So una, may effect ang pangungutang sa taxes. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Na kapag nangungutang ka kasi sa bangko, yung interest na babayaran mo doon, ibabawas mo yun sa net income. So pag binawas mo siya sa net income, liliit ang net income, liliit din yung tax na babayaran mo sa government. So in terms of kung alin yung mas maganda, in terms of tax, mas maganda yung mga debt kaysa dun sa mga stocks. Kasi yung binabayaran mo sa mga stockholder na dividend, hindi siya binabawas sa net income. Pero yung binabayaran mo sa mga inutangan mo na interest, binabawas siya sa net income. Okay. And then the effect of potential bankruptcy. So yung mga bankruptcy-related problems, yung mababankrupt yung negosyo mo, mas mataas ang chance na mabankrupt ka kung mas mataas yung utang mo sa bangko. Kasi nga, sabi nga natin, yung debt kasi fixed na binabayaran. So kung maganda man ang negosyo mo, pangit ang negosyo mo, fixed ang interest income na babayaran mo. So kung pangit ang negosyo mo, kailangan mo pa rin magbayad ng utang, malaki ang potential na mabankrupt ka. Okay? Trade-off theory. So ang sinasabi lang dito, the capital structure theory that states that firms trade off the tax benefits of debt financing against problems caused by potential bankruptcy. So trade-off, bawi-bawi lang. So kung gusto mong bumaba ang tax mo, mag-i-issue ka ng debt, mangungutang ka, pero ibabalanse mo siya doon sa fact na pwede kang mabankrupt kung puro ka utang. So trade-off theory, bawi-bawi lang para balanse yung pag-decision natin between the tax benefits ng utang at saka yung potential bankruptcy. Okay, so ito kasi yung sinasabi natin sa trade-off theory. Kapag madami kang utang, bababa ang tax. Pero kapag marami kang utang, pwede kang mabankrupt. So ang usapan dito is kailangan pipili ka ng point na nakakatipid ka sa tax pero hindi ka pa rin mababankrupt. So sa graph natin, ito yan. Sa gitna ng D1 at saka D2. Ito kasing green na line, ang pinapakita nito yung price ng stock. So ibig sabihin kapag ito namang space sa gitna ng orange na line at saka green na line, ito yung chance na mabankrupt ka. So sabi dito, kapag nasa D1 ka lang, ito yung level ng utang mo, pwede mo pang taasan kasi covered ka pa rin ng kulay green na graph. So pwede mo pang taasan hanggang D2. Hindi mo na pwedeng lampasan ng lampas ng D2 dahil tataas na yung chance mo na mabankrupt. So yan yung trade-off theory na pinag-uusapan natin. Naintindihan ba yung trade-off theory? Any questions so far? Wala? Andyan pa ba kayo? Yun ang question. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Another theory Yes, sir. na importanteng maintindihan nyo is yung signaling theory. Ano ba yung pag sinabing signaling theory? Kasi yung mga tao, yung mga investors na nasa labas ng negosyo, yung hindi ka kasali dun sa company, iisipin mo palagi na yung bawat ginagawa ng mga company ay merong hidden agenda. So yun yung sinasabi ng signaling theory. Sabi ng signaling theory, kapag daw ang negosyo ay maganda, ang gagawin ng magmaganda yung forecast ng negosyo, ang gagawin ng isang business ay mangungutang sila sa mga bangko. Bakit?
Bakit sa palagay nyo na kapag maganda ang forecast niya, mangungutang siya sa bangko ng pera? Bakit kaya? Sir, para bawas yung tax. Si Navera, na tama ang sagot ni Navera, para bawas yung tax. At saka, idadagdag ko lang sa sinabi ng Navera, kapag kasi maganda ang forecast ng business, mangungutang siya kasi ang babayaran niyang interest nun sa utang, fixed lang. So kung kumita siya ng 20 million, at 1 million lang ang interest na babayaran, 19 million, sa kanya yan lahat. Unlike kung mag-i-issue siya ng stocks, pag nag-issue siya ng stocks at maganda ang forecast, hahatian niya pa yung mga stockholders dun sa kinita niya na 20 million. Eh kapag nangutang siya, 1 million lang yung babayaran niya. So yun yung signaling theory. Sabi dito sa signaling theory, yung mga outside investors daw, pag nangutang ang mga business, ang basa nila doon ay maganda ang forecast nito. Ngayon, kapag nag-issue naman siya ng stocks, walang masyadong bibili kasi ang iniisip ng mga investors, outside investors, ay mukhang pangit ang prospect nito kaya hindi nangungutang. Nag-i-issue na lang ng stocks. So yun ang ibig sabihin ng signaling theory. Naghihintay sila ng signal sa kung anong gagawin ng company. Okay, so ito lang. In English, ito yung sinabi ko. A firm with very favorable prospects will avoid selling stock and instead raise new capital by using debt. A firm with unfavorable prospect would want to finance with stock. Okay. So another theory is gagamit daw sila ng debt financing para yung mga managers ay masiguro na ginagawa nila ng tama yung trabaho nila, yung mga financial managers. May tinatawag tayo na leverage buyout o LBO. Ibig sabihin, babawasan daw ng finance managers yung excess cash ng company dahil babayaran niya na yung mga pinagkakautangan niya. So kapag ganon, kapag merong mga high debt payments, mag-iingat yan yung mga manager na hindi sila mabankrupt. Kasi kapag na-bankrupt yung company, mawawalan sila ng trabaho. So ginagamit din ng mga business owners yung debt financing para makontrol ang mga gagawin ng mga managers. Kasi syempre nga naman, kapag hindi mo ginalingan as finance manager at na-bankrupt ka, mawawalan ka rin ng trabaho. Okay, ito naman, pecking order hypothesis. Ang sinasabi lang dito, kapag nag-i-issue ka kapag naghahanap ka ng kapital, ang normal na gagawin ng isang tao ay, ang una niyang pagkukuhanan is yung kinita niya doon ang una niyang pagkukuhanan ay yung kinita niya from last year. O kaya yung mga available credit sa mga supplier na hindi naman, available credit sa mga supplier na walang interest payments. Yun muna ang hihiraman niya. Ang sunod, yung kinita niya last year, yung retained earnings. Pagkatapos nun, mangungutang siya. Pagkatapos nun, pinakahuli sa mga pipiliin niya is yung mag-issue ng new common stock. So sabi sa pecking order hypothesis, tandaan nyo, una muna niyang hihiraman yung mga suppliers. Kasi yung mga suppliers, walang interest rate na binabayaran dyan. Sunod, na gagamitin niya is yung retained earnings, yung kinita niya from last year. Tapos, pag kulang pa rin, mangungutang siya. Pag kulang pa rin, tsaka pala siya mag-i-issue ng bagong common stock. So yun ang ibig sabihin ng pecking order hypothesis. Windows of opportunity, another topic ng capital structure theory. Ang sinasabi lang dito, this is the occasion where a company's managers adjust its firm's capital structure to take advantage of certain market situations. So pag nakita niya na mayroong opportunity na lumaki ang kanyang negosyo, mag-a-adjust siya ng capital structure. So kagaya ng sa signaling theory kanina, pag nakita niya na maganda ang prospect, pwede siyang mag-issue ng mga debt, mangungutang siya dun sa mga bangko para makapag-take advantage siya dun sa opportunity na nakita niya. Okay, so ito naman yung mga checklist kapag nagdedesisyon ang mga finance manager kung ano ang gagawin nila sa capital structure. So sabi, titingnan mo, syempre, kung stable ba yung sales mo, yung structure ng assets mo, maganda ba, mataas ba ang fixed cost mo, or operating leverage, and other factors. So kung magdedesisyon ka, kung babaguhin mo ang iyong capital structure, ito ang mga pamimilian. Okay, any questions so far?
Sir, May about questions dun ba po- tayo? Sir, Sige. about po dun sa theory, ano po yung pinakagamit na theory po sa isang business? Actually, hindi kita masasagot kung alin yung pinakagamit na theory kasi lahat siya ginagamit ng pare-parehas. Depende kung saan mo siya gagamitin. So kung halimbawa, kung mamimili ka kung ano ang gagamitin mong source of capital, so yung pecking order hypothesis yung gagamitin mo. Ngayon, kapag mag-i-issue ka naman ng debt, mangungutang ka, i-consider mo yung signaling theory kasi iisipin mo kung ano ba ang iisipin ng mga outside investors sa ginagawa mo. Kasi nga, kapag nangutang ka, ang iisipin agad nila, meron kang magandang prospect. So pagka naman maganda ang prospect mo, tapos nag-issue ka ng common stock, iisipin nila, palugi ang company mo kasi hindi ka nangungutang, nag-issue ka ng common stock. Sir, nasa stability po talaga siya ng company mo. Yes, oo. Yung stability talaga yung pinakauna mong iisipin kapag mamimili ka ng capital structure. Kasi kung unstable ang business mo, ang pinakamagandang suggestion ay gumamit ka ng common stock. Dahil kapag nangutang ka pa, tapos unstable ka na, malaki ang chance mo na mabangkrut. Diba? Yun yung sinabi natin kanina. Okay po. Thank you po, sir. Other questions? Wala na? Kung wala nang question, mag-prepare kayo para sa quiz natin later on. So again, sabi ko nga kanina, yung quiz natin will be uploaded mga 11:30